kaninang umaga, mga ka-clear, of course, nabalitaan agad natin ang nangyari sa isang kilala na PBBM supporter. Okay? At pero syempre kailangan to ng pag-iimbestiga. Okay? So, bigay ko lang po ito mga ka-clear ha. Pero okay. Of course, sinasabi natin na actually dinescribe siya as anti-DDS. Okay, ito pala. So, ipakita ko ha. I-describe siya sa Daily Tribune na anti-DDS vlogger killed in Caloocan ambush. Okay? So, ipinakita pa nga ng Tribune na ang huli yata niya na topic, ang isa sa mga huli niyang topic ay patungkol sa nilalason. Siguro i-refer to doon sa mga yung pagpapakater, no? Ni VP Sara. Saka ni Atty. Zuleika Lopez. Siguro yun. Hindi pa napanood. Pero, ang nakita natin na supposed to be na last yata niya na episode today, ito nakita ko eh. Ito. Parang ito dapat, di ba? Yan o. Guilty agad kay Tano. Hindi na to na supposed to be 9:30 p.m. Kagabi siya. Diba? Yan. So, nakakalungkot, mga ka-clear. Kasi, alam mo, kahit ano pang kulay mo, anti-DDS ka man, or anti-Duterte ka man, or hindi ka supporter ng PBBM, di naman kailangan mag-resort sa ganito. Diba? At yan din na sinasabi ko dito sa mga ka-clear, na huwag tayong magre-resort to this kind of discussion, argumentation, na buhay, ipangangampanya na mawala. Maski na naman kagabi, pinanggit natin mga clear, di ba? Yung tungkol kay Senator Robin Padilla, pinagbantaan ng buhay niya. Di ba naalarma din naman siya? So, kung alam pala niya, di ba? Kung alam pala niya na mali, no? Alam pala niya na mali ang ginagawa nito at makademonyo or malademonyo na ang mga ginagawa ganito na pagpangangampanya para pumatay or mamatay ang isang tao, sana naman natuto na siya. Sana natuto siya at sana pigilan niya yung kanyang mga kaalyado o kaya yung mga sumusuporta sa kanila. Kasi siya mismo nagsabi. Malademonyo yung ganong gawain. So, di ba mga kapatid? Imagine, yung pagbabanta sa kanya, kinundin na niya. Di ba? Kinundin na niya. Senator Robin Padilla. Ang tanong natin, yung pagbabanta ni Vice President kay Pangulo, hindi ba kakonde-konde na yun? Di ba? Kaya alam mo mga ka-clear, sa totoo lang, parang nga wala siyang moral ascendancy na magsabi na malademonyo yun hanggat hindi siya natututo. Okay? Kasi tandaan nyo, nung tayo napunta sa Canada, may mga DDS doon. Ano sabi? Mamatay ka na sana? Tapos sasabihin ni Senator Robin Padilla, balat sibuyas. Diba? Mga may share lang ako, nakita ko to ha. Kaya ito ang mangyayari sa atin Okay. Itong pwede mangyari. Aral ito. Alam mo kasi parang nadja-justify kasi nila, no? Nadja-justify kasi nila yung ginawa ni VP Sara. Nadja-justify nila. Ito dito ko kinuha. Pahiram po muna ha. Ayan, July 2028 na. Baka ito na ang maging aral, no? Pag hindi natin ito na itama. At pag hindi na itama itong ginagawa ng mga Duterte, nananakot, nagbabanta sa buhay. Diba? Hindi na naman si VP Sara Diba? Nandiyan din naman si Baste. Nandiyan din si Baste. Yan. Kaya pinagbabantaan po ako ni classmate na papapatayin niya daw ako pag lumabas ako dito. Conditional yan Hey. Baka naman may magandang reason siya, kaya niya nasabi yun. So, maliwanag, di ba, yung mensahe. Maliwanag yung mensahe dito. Kasi nag-justify ngayon yung ginagawa ng mga Duterte, pati yung mga DDS. Na patungkol sa mamatay ka na sana, buhay ka pa girl. May gumanyan kay mga ka-clear. Kay Angel Locsin. May nakita ako. Buhay ka pa pala girl. Kala ko dead ka na. Ganun sila. Pero, ito si Senator Robin Padilla, nakaranas ka ng ganyan. Hindi ba dapat magsimula ka na patigilin mo yung mga kaalyado mo? Na huwag maggaganon.
Huwag magbabanta sa buhay. Huwag paggalaruan ang issue ng buhay. Pero may balik tayo mga clear. Sana matuto na siya. Ito mga clear. Ang bata pa pala niya, 24 years old lang oh. Okay, kasama niya ang kanyang live-in partner. At yan. Riding. So, ilang kaya ito? Teka lang mga clear. Meron ako ditong report eh. Okay? So ito, police identified the fatality as Alicia Lipata, an anti-DDS vlogger. Okay? According to witness Ed Eleazar, a neighbor of the victims, he heard several gunshots at 3 a.m. and went outside to investigate. He found Lipata lying unconscious on the road with a gunshot wound to the head, while Lius was still conscious despite suffering multiple gunshot wounds. Eleazar immediately sought assistance from Jesus Alboro Jr., the owner of the house rented by the victims. Alboro rushed Lius to Camarin. Wait, Okay, Camarin Doctors Hospital for emergency treatment. Police have launched, okay, sana si ano? Anong nangyari kay ano? Okay, anong nangyari kay Alicia dito sa kwento na to? Okay, ang buhay ay si Nelboy Lius, or Luz. But anyway, mga clear, for a while, okay. Papasahin lang tayo. Ito ang naalam kong report kanina pang umaga. So, hindi ko pa alam kung anong latest. Wait lang. Saan yung photos? Photos. Okay. Sahin ko lang mga clear. Okay? So, shooting incident, July 17, 2026, discovered at about 3:06 a.m. Reported to SS9 at about 3:30 a.m. Okay, ang first responder, dumating agad doon, 3:35. So, mabilis. Okay. Nakapunta agad ang first responder, 3:35 a.m. Okay? Kasi 3:30 na-report eh. So, 5 minutes. Nakapunta na. Okay, nangyari ito sa gated subdivision sa Block 3, Lot 18B, Tierra Nova subdivision, Caloocan. Okay, okay. Dalawang unidentified male persons riding a motorcycle. 3:30 a.m. On July 17, 2026, ang personnel ng PSS 9 CCPS naka-receive ng information. An alleged alarm. So, nagkagulo. Putukan eh. Doon nga sa 166 at Block 3. So, pumunta agad yung miyembro ng police at verify yung report. Pagdating nila doon, ay nakita nila ang isang hindi nakikilalang babae na nakahandusay, unconscious on the ground. At base nga doon sa kwento ni Ed Eleazar, nakadilig nga daw siya ng putok at kaya mabilis siyang lumabas. At na-discover niya yung isang victim nakahandusay na may tama sa ulo. At yung pangalawang victim, unconscious, pero nag-suffer din or may mga tama din ng bala. So, kaya in-inform niya nga yung may-ari, si Alboro, para makahingi agad ng tulong. Kaya dinala agad yung lalaki, si Luz, sa Camarin. So, yan ang natanggap natin na report at tama naman doon sa news mga ka-clear. So, pero marami ngayong mga vlogger mga ka-clear ang nagpapakita kung sino yung maaaring nagbanta. Okay? May nakita ako dito, ha? Pakita ko lang yung picture. Pakisabi kung sino to, ha? Si Kokoy ba to o si Ballpoint? Okay, wait lang, ha? Ito lang naman nakita ko. Siyempre, wala naman tayong personal knowledge dito. Kaya lang kung ano man yung makakatulong na impormasyon ay dapat malaman ng mga otoridad. Kasi pwede naman silang maimbitahan bakit sila nagsabi ng ganon or nagbabala. Okay? Ito, mga clear. Bakit nawala? Wait lang. Ayan. Ay. Yan. Lumalabas dito. Siyempre, hindi natin naman alam kung ito yung totoong pangalan niya.
Sa Junjun F. Maranan. Tama ba? Sino to? Si Ballpoint ba to? So, isa to. At syempre, kailangan itong ipagbigay alam sa mga otoridad. At kasi ito sila mga Christian, hindi natin alam kung ito ba ay DDS or yung mga nagbabanta, hindi natin alam. Hindi ko na makilala to si Junjun F. Maranan eh. Kaya nababanggit lagi yung DDS. Kasi ganito kasi sila magsalita. Ganito sila manalangin. Buhay ka pa. Buhay ka pa pala. Sabi ko ngayon na-encounter ko sa Canada, DDS nga yun eh. Bakit ko alam? Kasama ni DDS Vic Rodriguez. At nalaman ko na DDS sila, nung hindi ko pa alam nandiyan yung picture ni Vic Rodriguez, because of the narratives. No? Ano bang naratibo ng DDS? BBM design. Mamatay ka na sana. PI. Maleta. Diba? So, yung mga nagbabanta sa buhay, isipin natin, saan sila humuhugot ng lakas ng loob para magbanta sa buhay? Or magbanta na papatayin? Sige, kanino? Di kay dating Pangulong Duterte at saka kay VP Sara. O, pati na kay Baste. Yun yung mga words na nadidinig nila. Kaya akala nila, iniidolo nila, tama. At ngayon, sa hearing, sa impeachment trial, gina-justify. So, iniisip nila, ay, maliit lang palang bagay yun. Diba? Maliit lang palang issue yun. Diba? Nakaligtas nga ang vice-presidente. So, gagamitin lang nila yung reason na ginagamit ngayon ng vice-presidente. Matapos niya ipangalandakan ang pagbabanta sa buhay ng Pangulo, ni First Lady at saka ni House Speaker. Diba? So, maliban dyan, mga kaklir, maliban dyan. Meron din tayo nakita picture eh. Wait lang po, Yan, no. Kay Sir, si Sir Vad, diba? Vlogcaster. Ito, according to him, ay lumalabas na nagbanta din itong si dating captain, no? Dodo Clemente. Kaya, sabi nga natin, yan, DDS yan, hardcore din to, mga kaklir. Diba? So, wala tayong pinagbibintangan. Actually kasi wala tayong personal knowledge. Hindi naman natin alam ang personal na buhay nitong si Alicia, Mima Alicia. So, nakikita lang naman natin sila sa pag nagbablog. Ako nga, hindi ko siya personal pang nakikita eh. Diba? Pero nakikinig tayo sa kanila, nanonood tayo sa kanila, kasi para malaman din natin ano ba yung mga issues. Okay? Katulad dito, kay Sir Bat. Hindi ko to alam eh, kasi hindi ko napapanood dito. Hindi ko sila pinanonood. Itong si Dodo. Ayan eh. Siya nagsabi, si Sir Bad, na lumalabas na isa sa nagbanta. Itong si Dodo Clemente. DDS. Diba? So, hindi tayo pwedeng mag-conclude kung sino ang maaaring gumawa. Kasi may investigasyon pa. So, mahirap mag-conclude kung ang reason ng pagpapatahimik sa kanya ay politika o personal. Hindi natin alam. Pero, ang sabi din naman ng mga otoridad ay hindi ito tutulugan. Iimbestigahan kasi kahit anong kulay pa, kahit sa DDS mangyari yan, hindi dapat ito ikatuwa. Diba? Ito nga nakita ko din to, Rica Fort Love. So, ang mga latest niya, binatikos niya, okay, naging topic niya si Sec John Vic. Pero I doubt na pakinggan ito ni Sec John Vic. Bakit? Kasi, hindi siya nanonood. Hindi siya nanonood na ganito. Hindi ko alam kung ano. Hindi siya nanonood masyado sa SOCMED. At si PNP Chief, I doubt. Kasi sila din po yung tinawagan natin kasi para magkaroon agad ng pag-iimbestiga dito. So yung nagbigay sa atin ng kaalaman ay mula ito kay General Natates. At syempre umaanda na rin po ang NBI. Hindi po ibig sabihin na dahil anti-DDS siya ay agad-agad na imbestigan. Sabi ko nga po, kahit sino pa, kahit anong kulay pa yan, kasi buhay yan. Kung nagkakaroon man ng pagdidiskusyon, dapat hanggang diskusyon lang.
Dapat hanggang diskusyon lang. Kung ito yung naging sanhi, mga clear. Again hindi tayo pwedeng mag-isip agad na ito ay politika. Hayaan na lang natin ang NBI, ang PNP, ang magbuo ng kwento dito. Diba? Kasi hindi natin din kilala itong mga kasama ni Mima. Hindi natin kilala. Okay? So, opo, yun nga, Ishel Banyaga, oo. Ayan, actually, hindi ko nga siya napanood, pero na-take up siya ni ni Sir Vad. Si Dado Clemente. Dati itong PMAyer, diba? Wala, graduate pala. Parang umalis lang yata agad Parang nag-resign, nag-retire agad na maaga. Ano sa kagay? Si Dado, yan. So, di natin alam. But anyway, nakakalungkot siya dahil kung ang reason dito ay para patahimikin, para hindi na makapagsalita, hindi dapat. Kasi tayo naman kinukundina natin. Pati, hindi lang yung pagpatay, pati yung pagbabanta sa buhay. Kaya nga sabi ko, sana si Senator Robin Padilla matuto sa naging karanasan niya. Dahil meron sa kanya isang netizen naggalit. Pero parang nag-sorry naman yata na naghahanap ng babaril. So, anong difference? Pinag-usapan natin kahapon yung difference. Diba? Ang difference dun sa nag-post lang yun. Pero syempre, delikado yun. Hindi yun dapat i-tolerate, mga kakil. Post lang yun at wala pa siyang kausap. Wala siyang kakontrata. Unlike yung kay VP Sara, may kakontrata siya. Nagkausap na sila at willing to do the killing. At anong difference naman nung hinaras tayo sa Canada? Nandyan lang sa tabi ko. Nandyan lang sila na nagsasabing mamatay ka na sana. Personal. And then, sasabihin ni Senator Robin Padilla, balat sibuyas tayo. Yun nga lang post. Umalma na siya. Diba? Kaya hindi siya dapat nagsasalita ng balat sibuyas pag nagkakaroon ng pagbabanta sa buhay. Hindi ka pwede magsalita ng balat sibuyas. Diba? Kasi tatama rin yan sa'yo. Tinan mo, tumama sa'yo, Senator Robin Padilla. Diba? Kasi pinagbawalang bahala niya ni Senator Robin Padilla yung mga pagbabanta. Diba? Mga pagbabanta. Wala bahala niya. Gina-justify niya pa. Tapos sabi niya, balat sibuyas. Diba? So sana, maging aral to kay Senator Robin Padilla, kausapin niya na yung mga kaalyado mo, kausapin mo si VP Sara, at mga Duterte, na huwag sila magbabanta ng buhay. Diba? At huwag silang papatay. Well, anyway, na-tolerate naman niya ni Senator Robin Padilla kasi alam naman niya pumapatay yung idolo niya si dating Pangulong Duterte. Diba? Okay naman sa kanya yun. So dito mga ka-clear, hintayin na lang natin muna. Kapag ka mayroon naman, again, mayroon tayong update sa report, i-share natin yan. Pero syempre, ipagdasal lang natin. Sabi ko, muli, no? Kahit anong kulay pa yan, DS man yan, or BBM supporter yan, hindi dapat kinikiti ng buhay. Kung mag-discussion kayo, discussion lang kayo. Problema nga kasi, although sabi natin, ituturo na naman ng DDS dito. Hindi tayo nagtuturo. Tigilan nyo na lang kasi ang pagbabanta sa buhay. Diba? Simulan nyo sa vice-presidente nyo.